Po sa inyong lahat. Salamat, Kuya Butch. Pag ini-introduce ako ni Butch, para ako artista eh. Here's... Thank you, Butch. Ganda talaga ng boses ni Brother Butch. Kamusta po kayo? Pinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro ng Jude. At dadako tayo ngayon sa Jude verses 8 to 10. Ito lang po ang tanging libro sa Bible na dedicated o talagang ang kanyang layunin ay para depensahan ang katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya napaka-importante po nito sapagkat lalo na ngayon, hindi lang nung unang panahon, nung first century, ang kalaban, ang punteriya niya talaga ay yung kanyang pinaka-estratehiya ay haluan ng kamalian ang katotohanan. Hindi yung kamalian lamang, hindi yung wag ka lang sumimba o wag ka maging makadiyos. Ang sinasabi niya mas delikado, maging makadiyos ka, pero may halong mali, ibig sabihin hindi talaga pagiging makadiyos, kundi isang relihiyon, no? Kaya ngayon, ang daming religion. At hindi na pinag-uusapan dito yung religion na halatang mali. Tulad ng Buddhism, Islam, o mga ganyan. Ang pinag-uusapan na dito, yung religion na tinatawag nilang sila Christians, pero mali yung tinuturo. Kaya medyo sensitibo, ngunit napakakailangan. At hindi ko na po ilalayo pa, no? Hindi rin to yung Iglesia ni Cristo o yung mga mas malalayo. Ito, we're talking evangelical churches na. Kasi nung panahon ng Jude, ang pinapasok ng mga maling guro at ang pinatatakbo nitong mga maling guro na sila mismo ang pastor ay tunay na mga churches. Nakukuha niyo po? So ang pinatutukuyan natin dito ay tayo babala sa atin. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jude verses 8 to 10, maaari ko po ba kayong anyayahan na tumayo habang binabasa natin ang banal na kasulatan? Jude 8 hanggang 10. Ganyan din ang mga taong ito. Dahil sa kanilang mga pangitain, ay dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan. Hinahamak nila ang kapangyarihan ng Diyos at nilalait ang mariringal na anghel. Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa dyablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay, parusahan ka nawa ng Panginoon. Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang di nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin na siya namang magpapahamak sa kanila. Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po ako ng kalinawan, ng pagpapaliwanag ng iyong banal na mensahe para sa aming lahat. Pinapanalangin ko rin po ang bukas na puso at isip ng bawat isang naandito sa lugar na ito upang maturuan po kaming lahat ng napaka-sensitibo ngunit napakahalagang aralin na ito. Mapaluwalhati ang kanawa sa aming pakikinig, pagsunod at paggawa ng iyong kasulatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po kayo ngayon. Ang titulo po ng ating mensahe ay ang paglalarawan ng mga huwad na guro o description of false teachers. Babalikan ko po muna bago ko pumunta doon sa talatang 8 hanggang 10, review nung last week si Pastor George. Sabi doon sa Jude 7, alalahanin ninyo ang Sodoma at Gomora at mga karatig na lungsod ay nalulung sa kahalayan at sa kakaibang laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Yung Sodoma at Gomora, ating pinag-usapan, ang pinakanatatandaan natin sa kanila ay yung kanilang nakaririmarim na kasalanan
na tinatawag na homosexuality. Ano? Yung practice ng kasarinlan na kabaliktaran sa disenyo ng Panginoon. Na kung saan ngayon sa ating mundo ay hindi na ito itinatatwa. Ngayon, pag ito'y iyo ng hindi mo ito tinatanggap, ikaw na ang mali. Kaya nga itong si Bruce Jenner, na ngayon ay si Caitlyn. Para si Bibi, kilalang kilala. Pag tinanong ko kung sino yung apostle, hindi alam. Pag sinabi ko, anyway. So ngayon po, yan na ang kasalanan na katulad na Sodom and Gomorrah. Pero, yun po ay hindi ang ugat na kasalanan ng Sodoma at Gomorrah. Ang ugat po nila na kasalanan ay yung tinatawag na apostasy. Yung tinatawag natin dito, apostate false teacher. Ano ba ibig sabihin ng apostasy? Yung apostasy, yun po yung mga tao na nakarinig ng katotohanan, tumanggap. Di ba yung mga ganyan sa simbahan? Ngunit, nung malaman siguro yung talagang malalim na kahulugan o ang hinihingi ng Kristyanismo, tinalikuran. Meron ba kayong kilalang ganon? Apostate? Iba kasi yung pagano, talagang ayaw dyan. Meron namang sumimba siguro ng matagal, tapos umalis. Pero itong pinag-uusapan dito, mas matindi pa. Yung false teachers, tumanggap, tapos tumalikod sa katotohanan, pero hindi umalis na natili sa simbahan at ngayon ay nagtuturo na ng mali. Yun ang apostate. Sabi nga nila, yun ang pinakamalubhang kasalanan. It is the worst sin. Kasi pag nag-impluensya ka ng tao sa pag-inom, sa kasalanang laman, sila'y madidisgrasya. Pero pwede pa sila magbago. Pero pag naturuan mo ang tao na tumalikod sa narinig niya ng tama, wala nang pag-asa. Sapagkat narinig niya na ang solusyon, ngunit ito'y kanya nang tinalikuran. Wala nang gamot. No? Pero itong Sodom and Gomorrah, yan po mga tao dyan, baka hindi natin alam kung anong kanilang history. Ang Sodom at Gomorrah, yung pagkakasunog sa kanila, ay nangyari 100 years lamang matapos mamatay itong si Noah. 100 years. Si Noah nabuhay yan ng 950 years. Ilan taong ka na ba, Brother Butch? Hindi ka pa naman ganun katanda, Kasi dati po, ang mga tao, ganun katagal mabuhay. Kasi ang mundo ay nababalutan nung tinatawag na lang canopy, kaya yung araw, ultraviolet ray, hindi lumulusot. Ngayon, nung bumaha na gunaw na yon, kaya ang tao ay 100 plus years na lang. Ngayon, mas maigsi. Pero si Noah, nabuhay ng 150 years, at nung bago po magkaroon ng, pagkatapos ng baha na pumatay sa lahat ng tao sa mundo bilang paghuhukom, nabuhay pa po siya ng 350 years after the flood. Ang Sodom and Gomorrah, sinunog, hinukuman, 100 years after the death of Moses. So in other words, yung pagbaha ay nangyari 450 years during the destruction of Sodom. In other words, alam nila yung mensahe ng paghuhukom. Yung anak ni Noah, nakahalubilo nila, itong si Shem. Ibig sabihin, yung mga taong yun nakarinig ng mensahe ng katarungan ng Panginoon at paghuhukom ng Panginoon sa masasama. Pero hindi sila nakinig. Kaya ang ugat na kasalanan ng Sodom and Gomorrah is not homosexuality. It is the result doon sa kanilang ugat na kasalanan na apostasy. Nakukuha niyo po? Narinig nila ang katotohanan. Nakita nilang nilipol ang sangkatauhan. At nakita nilang binayayaan na naman ng Panginoon ng mundo, ngunit sila'y tumalikod. Yan po ang babala sa atin ngayon. Nakakarinig ng katotohanan. Kaya sinasabi, huwag kayong tutulad sa mga taga-Sodoma at Gomorrah na nakarinig ng katotohanan, maya-maya, karimari-marim na ang kasalanang ginagawa na gusto nilang rapin, gahasain ang mga anghel na bumisita
sa Sodom and Gomorrah. Samantalang sila'y mga tao na nakarinig na ng katotohanan. Kaya sisimulan po natin. May 5 description na mabilis ko lamang ipapaliwanag sa inyo para kayo mismo ay nakaka-detect. Ano? Kasi sinabi ko sa inyo, ang false teacher, huwad na guro, na pinapaliwanag dito, hindi yung hindi yung Muslim o Islam o Buddhist o yung malalayong relihiyon sa atin. This is talking about inside the church. Mga pastor to. Hindi ako yun, ha? Sana. Kaya nga po ito ay babala din sa akin. Kasi makikita nyo ngayon, yung pagiging false teacher ay napakadaling gawin pala. Hindi mahirap gawin. False teacher ka na, hindi mo pa alam. Kaya simulan na po natin. Sabi dun sa unang talata, Jude 8, ganyan din. Ano ba yung ganyan din? Yun yung verse 7. Katulad ng Sodom and Gomorrah na hinusgahan dahil sa pagtalikod sa katotohanan. Ang mga taong ito, anong ang mga taong ito? Yung mga false teacher. So, kinoconnect nung ganyan din, likewise, ganyan din, ito yung mga false teacher dahil sa kanilang mga pangitain. Sa English, these dreamers. Dreamers? Ano ibig sabihin nun? Maganda po yung Tagalog version. Ano? Kasi sa English, dreamers, kailangan ipaliwanag ko pa. Yung dreamers, sa Grego, ay onar, yung simpleng panaginip, onar. Kayo ba nananaginip? Ako nananaginip ako. Alam niyo kung ano napapanaginipan ko? Misis ko. Sabi ko, ang ganda ng onar ko. Yan. Pero yung onar, dream din yan. Ano? Pero ordinary dream. Ang Grego dito sa dreams na ito ay enupniadzo. At sa Tagalog version, pangitain. In other words, ito pong mga maling guro na ito, marami silang mga visions and dreams and pangitain. Nagpo-prophesy sila, sinabi sa akin, nagpakita sa akin ng Panginoon, o nagpakita sa akin ng anghel. May sinabi. At ang sinabi, ibigay nyo sa akin ang kalahati ng inyong ari-arian, ayan ang diskarte. Nanonood ba kayo ng mga nagtuturo ng mali sa TV? May isang religion, hindi ko nasasabihin kung ano yung religion na yun, pero yung kanilang katuruan, ibinigay daw sa isang pangitain ng anghel na si Moroni, yung book nila. Hindi ko nasasabihin kung sino yung religion na yan kasi baka may ma-open. Pero yung Book of Mormons, ibinigay daw nung si Angel Moroni. Kaya pag pumunta po kayo dun sa malaking templo nila sa Quezon City, merong estatwa sa nakatayo, nakaganon siya. Oh. Si Angel Moroni yun na nagpakita sa isang vision o panaginip o pangitain kay Joseph Smith na kanilang punong pastor. Pero wala sa Bible yung katuruan. Isa sa katuruan nila, ang isang Mormon ay na matapat dito, pag namatay, bibigyan ng planeta ng Lord at bibigyan niya ng napakaraming asawa at pwede sila mag-sex, celestial sex, sabi nila, no, for eternity. Parang yung jihad, di ba? Ganun, 66 virgins. So, these dreamers, itong mga taong sinasabing sila may mga pangitain, ay nagsasabi ng mga katuruan na hindi mo makita sa Bible. Ang ating pong, ako nagsasalita dito, anong karapatan mo, Pastor EJ, na magsalita dyan? Isa lang po ang naiisip ko. Good looks. O, kita nyo, pinagtawanan nyo ako, di ba? Wala kang ang authority ng nagtuturo ay the Word of God. So pag may nagsabi, ito'y galing sa langit, galing sa Diyos, na wala sa Word of God, he's a false teacher. Ngunit kailangan nila ng authority. Saan mo nakuha yung sinabi mo? Wala naman sa Bible yan. Meron akong vision. Meron akong prophecy. Siya lang, special lang, sa kanya lang. Tulad ni Kibuloy na sinabi, nagpunta siya sa Ilang, Pampanga ba? At nagpakita sa kanya si Lord, sinabi, ikaw na ang appointed son of God. Sinong nakarinig? Siya lang. Panaginip, pangitain, vision. So these are the false teachers of before. Enupniadzo, na nanaginip, ngayon may nakakakita, si Jesus lumabas sa pader. Paano mo naman
Ko-contradict yun. Paano mo checkin yun? Sa kanya lang pinakita. But that's very dangerous. Ako po, pag may nagsabing, may sinabi sa akin si Lord, may mensahe sa'yo. Saan mo narinig? Sa banyo. Kumakaripas na po akong takbo. Yan ang sinasabi dito. Ano? Evil imagination, higher authority that cannot be confirmed. Ano? Kaya po tayo ngayon, kaya binigyan Bible, anybody who will preach, pwedeng i-confirm ng kahit sino sa inyo sa salita ng Diyos. Kaya po, one verse at a time tayo. Because the Bible, each verse has one hermeneutic, one explanation. At lahat ng Kristiyano ay may kakayahan dahil sa Espiritu Santong nasa loob sa kanila upang ito ay maunawaan. Ngunit hindi itong mga maling guro. Sinasabi nila, meron silang distinctive o binigay sa kanila lamang at sila lamang ang napili na makarinig at magsabi. Yung pala, meron silang ibang motibo. Sa lumang tipan, pag sinabi yung dreamer o nakakakita ng pangitain, it's almost always talking about false teachers. No? Sabi sa Deuteronomy 13, kung sa inyo ay may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip, ayan, visions and dreams. Usong-uso po yan ngayon. Si Jesus Miracle Crusade, ang dalas kong marinig yan, na maraming sinasabi sa kanya lamang. At nagpakita siya ng kababalaghan, may magic pa. No? O kaya'y nagkatotoo. Aba, nagkatotoo pa. Alam mo, yung hula kasi ng false teacher, pwede yang gawing totoo ni Satanas para i-affirm yung maling katuruan. Nakukuha niyo po? So, nag-prophesy siya at nagkatotoo pa ang kanyang pahayag. Subalit, hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi naman ninyo kilala. Huwag kayong makikinig sa Kanya. Ibig sabihin, ang dami niyang pinapamalas ng mga kababalaghan. Kasi yung mga ganyang preacher, teka muna. May bumubulong sa akin. Meron akong parang exciting, di ba? Yung mga tao nabobore sa plain, yung madaling unawaing salita ng Diyos, ayaw nila niyan. Gusto nila, merong mga kono-onong salita, merong mga pangitain, merong mga kababalaghan. Natupad. Ngunit, pinakilala kayo sa iba't ibang Diyos-Diyos. Ano ibig sabihin? Yung tinuturo niya, iba sa Biblia. Nakukuha niyo po ba? Ang sabi, huwag kayong makikinig sa Kanya. Itetest mo siya ng Scripture kahit nagkatotoo pa. Bakit? Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo. Kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Maraming so-called Christians na naa-attract sa talino ng tagapagsalita. Hindi ba, kapatid na Butch? Hindi ba totoong yung mga ganun magsalita? Ang galing. Ngunit pag chinek mo yung sinasabi sa Bible, iba. Sinusubo ka ng Panginoon. Si Yahweh lamang, kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso at kaluluwa, si Yahweh lamang inyong sundin. Matakot kayo sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang mga utos. It's always the Word of God. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa Kanya. At ang propetang iyon o ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin. Sapagkat inuudyokan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Iyan ay masama at dapat ninyong iwasan. So dito po sa pagtuturo ni Jude, binagbigay siya ng 3 karakter nitong mga false teacher na pwede po rin nating i-apply sa ating pagsusuri sa ating mga tagapagturo ngayon at sa mga relihiyon. Una, sila ay mahalay. Pangalawa, sila ay suwail. At pangatlo, sila ay mapangahas. Simulan po natin yung una. Makikita mo ang mga false teacher
ay mahalay. Sabi sa Jude 8 pa rin, dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan. Ano po ba yung dinudungisan? Miyaino. Ibig sabihin, kanila pong nilalagyan ng kontaminasyon na sexual. Ano? Kasi ang mga false teacher, walang Holy Spirit. Kaya may makikita ka, may alam ako isang church na hindi ko talaga i-mention. Masyado pong showy. Hindi ako nagja-judge kasi ito babala din sa atin. Ano? Pero napaka-showy. Talagang napaka-emotional. Pero ang buhay po ng mga miyembro, marami sa kanila pa nga artista, makikita mo, sexual deviation marami. Bakit? Sasabihin po dito, no? Kasi, ang mga false teacher, nagpapanggap ng mga Kristiyano pero nagtuturo ng mali. Tama ang Bibliang ginagamit, ngunit walang espiritu. Pag hindi ka Christian, wala kang Holy Spirit. Pag wala ka Holy Spirit, hindi mo kayang tanggihan ang kasalanan. Example, di ba bago ka maging Kristiyano, pag nagkasala ka, okay lang? Uno pagani. Ngayon, Christian ka, mag-isip ka lang ng masama, nababagabag ka na. Tama, mali. Alam mo kung bakit? Kasi kung sinabi mo, Christian ka na ngayon, nagkamali ka, wala lang. Hindi ka Christian. Alam mo ba kung ba't ngayon, mainis ka lang sa kapwa mo, maya-maya nakokonvict ka na? That's the Holy Spirit. You are a new creature. The Holy Spirit is against the nature of sin. Regalo ng Panginoon sa atin yan. Sensitibo ka na sa kasalanan. Maaring magalit ka, mainis ka, pero maya-maya, magsosorry ka na. Alam mo kung bakit? Kasi may Holy Spirit ka. Ang mga false teacher, nagpo-proclaim yan, pero pag nakagawa ng masama, ang dami ko pong kilalang pastor, ang galing magsalita, ngunit may mga girlfriend. Yung iba, may girlfriend and boyfriend. Kabarangay siya ni Caitlyn. They have no divine power to control. Bakit? Ito po ang sabi sa Jude 18 and 19, pag-aaralan natin, ngunit preview. Sa huling panahon, may lilitaw ng mga taong mapanlait at alipin ng masamang nasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong alipin ng kanilang masasamang nasa at hindi pinananahanan ng espiritu. So ang false teacher have no ability to restrain lust. No? Yung isang pastor, Christian daw, doon sa Amerika, magpipreach tapos nagre-rent ng prostitute. 2 beses na huli, hanggang ngayon yata, nagpipreach pa. Pangatlo, point number 3. At pangalawang, by the way, bakit nila ginagawa to? Bakit yung mga false teacher, sila ay may masamang hilig sa katawan at nagtuturo ng mali? Kasi, kung gusto mo magkasala, kailangan mo mag-imbento ng sistema na nag-a-accommodate o tumatanggap sa ganyang kasalanan. For example, oo nga, meron nga akong kalaguyo, pero patatawarin naman ako ni Lord. No? Meron pa isang sistema. Pwede namang magdadasal lang ako ng ganito karami, patatawarin na ako. Or, God is forgiving. Or, meron silang liberal na theology. Ano? Sapagkat, kung gagawin mo ang masamang hilig ng katawan, kailangan mo mag-imbento ng theology para ma-accommodate yung iyong kasalanan. Kaya ang mga miyembro nila ay dumadami. Ano? Alam nyo ba, nung unang panahon, may mga religion na ganyan. Merong religion nung Roman time na tinatawag na Bacchilean. Ano? Ang pangalan nung god nila si Bacchus, the god of wine. God ng alak. Bago ka makasamba ng tama, kailangan ikaw muna ay tumungga. You have to be drunk. No? Para pag lasing ka na, doon ka lamang, Lord. Ganon. So you have to drink. So pinagsama nila ang religion and drinking. Yung kanilang bisyo sa religion, tugma. Meron pa, aware kayo dun sa mga religion na may tinatawag na temple prostitute, temple priestess. Bago ka makasamba dun sa Diyos na yon, kailangan ka muna makipag-sex dun sa temple prostitute. Abay, sabi ng mga madalas bumisita nun sa Bukawi, wow, we want to join that religion. Na
para pala makasamba, ay kailangan makipag-sex muna dun sa pastora na nagsisilbi. Meron pong religion ngayon, ganyan sa Amerika. Ano? Ang tawag dun sa religion na yon, Church of God. Iba yun dito, ha? Yung Church of God sa Amerika, ang ritual nila, they have orgy in the church to properly worship and fellowship with one another. So ito po yung mga false teacher, dahil sila'y punong-puno ng karumarim-marim na kalaswan, nag-iimbento sila ng katuruan na pinagsasama ang kasalanan at pagiging makadiyos. But it is wrong. Nandiyan pa po ba kayo? Ngayon, ang pinagsasama, kasakiman at relihiyon. It is called prosperity gospel. Sex, money, position, power. Ito po yung mga hindi nila mapigilang gustuhin. Kaya pinagsasama nila at napakaraming kliyente na sumisimba ay gusto ko yan. Kaya sabi ko po nung ilang linggo, ang false teacher ang nagbibiktima. Yung pala, yung mga biktima, hindi sila lahat biktima. Tulad nyo, isipin nyo yung pinakikinggan nyo dito, napakatalim. Ano? Wala akong pinapangako dito, napakabigat. Ba't kayo bumabalik? Because you're a Christian. Itong tinatawag na simple at siguradong salita ng Diyos, ang nakukuha mo dito ay pagtutuwid. Yung mga false teacher, ang kanyang mga pinagsasabihan, ay hindi they are also apostates. Ayaw nila ang Kristo na nagtutuwid. Ang gusto nila ay Kristo na nagbibigay ng luho. Kaya prosperity gospel is one of the biggest church in America. Faithful churches are normally very small. Remnant, sabi mo sa katabi mo, remnant ka. Very few. Susunod, they are lawless, sila ay suwail. Sabi, ganyan din ang mga taong ito, dahil sa kanilang mga pangitain ay dinudungisan ang katawan, hinahamak nila ang kapangyarihan ng Diyos. They reject authority. Ang ibig po sabihin nito, may kapangyarihan kasi, ito yung tinatawag na kuryotes, Lord, di ba? Ano ba yung palabas ng kapanahonan namin ni Butch? Sabihin, Pedro, sumuko ka na, mitro kumini. Narinig niyo na yun? Ito ang mga may makapangyarihan. Ito ang mga, may kapangyarihan. This is the law. Itong mga false teacher, they reject authority. Ayaw nila yung otoridad ng Diyos kasi ayaw nilang gawing curious o Lord si Jesus Christ. They don't want a Lord na nagtutuwid ng sin. So they replace their Lord. Nire-reject nila si Jesus Christ of the Bible. At dahil dyan, ang Bible, iniiba nila. So they reject the authority of the Bible by twisting the Bible. Yung pong nasa TV, kung pakikinggan mo, hindi ako magme-mention. Pero ang kanila daw ay iglesia ni Kristo. Pero yung tinuturo nila ay mali. Huwag po tayo magme-mention kasi very offensive. Pero kung pakikinggan mo, yung Christology nila ay maling-mali. They represent a different Christ. So ang sinasabi po dito, dahil sa kanilang ibang motibo, iniiba nilang unti-unti ang Scripture. It could be sex, it could be power, it could be numbers. Sabi sa 1 Timoteo 4, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuroan ng mga demonyo. Ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Oops! Meron ba kayong alam na religion na ganyan? May ilang uri ng pagkain ang pinagbabawal, mga pagkain nilikha ng Diyos, upang kaining may pasasalamat ng may pananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Yung mga false teacher, yung kanilang turo, kumukuha sila ng kaunting tama kasi yung tinatawag na hindi pag-aasawa o gift of singleness, nasa Bible yan. 1 Corinthians 7:25. Pero yung isang religion na inalisan nating lahat, they are mandating
forced celibacy. Ang history po ng celibacy doon sa simbahang iyon ay nagsimula nung 1st century. Sapagkat yung simbahang iyon ay napakayaman at yung pare na namamahala ng simbahan sa lahat ng bayan, yung kayamanan nasa kanya. Pero pag namatay yung pare, this is the history of celibacy in that church. Totoo po to, nabasa ko to. At ang sumulat nito, pare din. Kailala ko si Pezzota, Tony Pezzota, Italian priest na naging pastor. So, nung 1st century, pag namatay yung pastor, yung kayamanan na nakimkim ng simbahan ay napupunta sa anak niya. Kaya dineclare ng church para manatili ang kayamanan ng simbahang ito sa simbahan, nag-institute sila ng tinatawag na celibacy for the priest. Yan po ang history niyan. Pero makala ng 100, 200 taon, nakahukay sila sa Italy ng isang mga tunnel between the convent for the nuns and the priest. Punong-puno po ng mga bungo ng sanggol. Sapagkat yung celibacy na hindi naman pinipilit ng Diyos sa lahat ng tao, ipinilit. Kaya ngayon, imbis na sila maging banal, lalo po silang nanabik. Nakuha nyo? So, bakit? Para kimkimin ng kayamanan. Pati po yung pagkain ng mga bagay. Yan po ay nasa Bible din. Fasting, Matthew 6:16. Pero ito po ay hindi yun ang layunin. Yung fasting ay temporary at hindi ginagawang ritual para ikaw ay masagip. So yan po ang mga buod ng napakaraming istorya ng false teachers at ng kanilang mga motibo. Ngunit tulad po na sinabi ko noon, ang tunay na danger o ang panganib ng false teaching ay hindi pa nga yung katuroang si Kristo ay hindi Diyos, although ay napakasama. Hindi pa nga yung katuroan na huwag kang mag-aasawa, although yan ay nakasasakit. Hindi pa nga yung katuroan nila, na huwag kang kakain ng ganyan o huwag mong gagawin yan. Ang masama po, ang panganib ng false teacher, imbis na ang marinig ng tao ay tama, ang naririnig ay mali. Thereby, depriving people of truth. Pag ang isang may sakit, pinainom mo, hindi ng gamot kundi ng tubig, okay lang yung tubig. Pero walang effect, placebo. So pag hindi naturuan ng tama ang mga tao, sabi nga ng lumang tipan, my people perish for lack of knowledge. Yun po ang talagang panganib ng maling katuruan. Ang panganib ng maling katuruan, imbis na maituro yung tama, nare-replace ng turong walang katuturan. Pag pumunta ka dito, nag-abala ka, ang narinig mo ay mali pa. Once a week ka na lang makinig. Ano nangyayari? Akala mo nakatanggap ka ng tama, nakatanggap ka pala ng wala. Ang tawag po namin niya sa parmasutiko, placebo. Iinom ka ng gamot, hindi amoxicillin 500, sugar pill. Walang epekto. Maaring makasakit, pero mas matindi yung hindi mo natanggap ang salita ng Diyos na kailangan na yung kaluluwa. Point number 4. 5 points lang po tayo. Sila ay mapangahas. They are presumptuous. Ganyan din ang mga taong ito. Dahil sa kanilang mga pangitain, ay dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan. Napag-usapan na natin yan. Ito yung hinahamak nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita na rin natin yan. Low view of the Word of God. Ito yung susunod. Nilalait ang mariringal na anghel. Ano ibig sabihin nun? Nilalait yung mariringal na anghel. Ano ba muna yung nilalait? Yung word na nilalait sa Grego ay blasphemeo. They blaspheme o kanilang hinahamak ang mariringal na anghel. Meron bang gumagawa niyan ngayon? Paano ito naging isang senyales na ang nagtuturo ay false teacher? Kailan nila nilalait ang mariringal na anghel? Ito po yun. Yung mariringal na anghel o dignitaries sa New King James Version, the Greek word is doxa. Angelic majesties, mga anghel. Dalawa po ang paliwanag dito upang ating makilatis ang mga maling guro. Unang-una, paano ba nila nilalait ang mga anghel? Bakit ito'y isang senyales? Unang-una, ang mga anghel ay
throughout redemptive history, mula pa sa simula, makikita mo, ginagamit na ng Panginoon upang sila po ang kanyang tagapangasiwa ng katuwiran sa mundo. Ano? God is using angels throughout history as His police officers. Example, sino nakapunta sa Clark? Sa Clark Air Base, pag pumasok ka, lahat ng mga pasaway na mga driver, pagpasok ng Clark Air Base at saka Subic, sumusunod sa traffic rule. Bakit? Kasi alam nila, magagaling ang pulis doon. Yung stop, di ba sa atin ang stop, babagal ka lang, hindi ka hihinto. Doon, ang patakaran nila, titigil yung gulong mo kahit walang kasalubong. At sumusunod. Bakit? Magaling ang pulis. God's angels enforce God's law. Ang mga false teacher, sinisira ang God's law. Ito po yung tinatawag na they blaspheme the work of holy angels. Yun ang unang paliwanag doon. Pero may pangalawang paliwanag. Ano? Na pareho ding totoo. Hindi lang nila nilalait ang holy angel. Ang nilalait nila din ay fallen angel na hindi dapat ginagawa. Sapagkat ang meron lamang kapangyarihan na gumawa ng pagtutuwid at pagkokontrola ng mga demonyo, fallen angel, ay ang Diyos. Nakakita na po ba kayo ng mga pastor na sinasabing, I command the devil? Nakakita na ba kayo niyan? I rebuke you. I cast you. Devil of ganyan. Demon of ganyan. Natutuhan ko po dito, hindi pala dapat ginagawa yun. At matututuhan natin yan. Ito yung tinatawag na angelic majesties. Sabi po sa 2 Pedro 2, lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman, false teacher, sa pagnanasa at hinahamak ang may kapangyarihan. Sila'y pangahas, matitigas ang ulo at hindi natatakot na alipustain ang mga maluwalhati. So yung mga nag-uutos sa mga demonyo, nung pinag-aralan ko po, mali pala yung ginagawa nila. Pero ngayon, yung mga false teacher, mahilig nilang sabihin, ako'y merong vision. Bakit? Kasi para sabihin nila, sumunod ka sa akin, may vision ako. Meron akong pangitain. Mali pala yun. No? The authority now of truth is the word of God. Pangalawa, meron akong kapangyarihan to cast the devil. I rebuke you! Takot kayo. Sorry. Nakikita ko yan sa TV. I rebuke you! Lumayas ka dyan! Hindi natatakot na alipustain ang mga maluwalhati. Dito sa 2 Peter, specifically talking about fallen angels. You should not do that. No? Sapagkat ang mga fallen angel, although sila ay kalaban ng Diyos, sila pa rin ay ginawa ng Diyos. At meron silang mga kakayahan na ibinigay ang Diyos na mas mahigit sa kakayahan ng tao. At hindi dapat tayo parang naglaro at ginagamit ang ating kasinungalingan para lamang ma-attract sa atin ang mga tao na sinasabi, sumama ka sa akin, meron akong kapangyarihan laban sa mga demonyo. Ang daming false teacher na ganyan. Yung mga tao naman, wow, okay to, mas okay kay Pastor EJ to. Si Pastor EJ, puro sermon, puro word of God. Ito, may vision na, may casting pa. So, ito yung tinatawag na parang meron silang mga palamuti sa Ebanghelyo. Hello? Makinig kayong mabuti. Sapagkat paglabas nyo dyan, may mga nagbibigay na ng mga pamphlet. Pagbukas mo ng TV, meron sila mga ginagawa upang, meron pa nga
tanging sinabi niya ay parusahan ka nawa ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng Jude 9? Ito po ay isang insidente kung saan nung namatay si Moses, pinipilit kunin ni Satanas yung kanyang katawan. Bakit? Para gawing Diyos-Diyosan sa mga tao noon. Nagpunta po kami doon sa Vatican. At meron po doon sa Vatican na napakagandang building, isang pope na hindi naagnas. So yung katawan niya nakalagay doon, makikita mo. Alam niyo na ba doon sa religion na yun, pag hindi ka naagnas, ikaw ay sasantuhin. So itong si Moises ay napaka-importante sa buhay ng mga Israelita. Nung namatay siya, gusto ni Satanas ay kunin yung katawan para i-display at maging false teacher yung magpepresenta ng katawan ni Moises. Ngunit inutusan ni Lord ang pinakamataas na anghel para hindi niya makuha. Makikita natin ito sa Deuteronomio 34. Si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab. Tulad ng sinabi ni Yahweh, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Bakit? Kasi nga, ayaw ni Lord na makita yung katawan niya para gawing Diyos-Diyosan. So, nung si Satanas ay kumontra at gustong kunin, humarang si Michael. Pero ang punto po nitong mensahe na to, na kahit kumokontra ang pinakamataas at maringal na anghel, hindi niya nilalait si Satanas. Sapagkat alam niya na ang may kapangyarihan lamang na lumait ng gumawa ng matataas na anghel kahit mga nalaglag na anghel ay ang Diyos lamang. Ngunit, ang mga false teacher, inuutusan ang demonyo. Nakarinig na ba kayo niyan? Pero yung mga wow! So ito yung nakaka-attract. Dapat po ngayon, maaakit tayo sa guro kung ang tinuturo ay ang simple at maliwanag na katuruan sa Biblia. Pag nilagyan po ang salita ng Diyos ng rekado, palamuti, dagdag, bawas, mag-ingat ka. Sapagkat ang atraksyon na kanilang inilalagay malamang labag sa katuruan ng Panginoon. Sabi po sa 2 Pedro muli, lalong-lalo na ang nagpapasasa sa kanilang laman. Hinahamak ang may kapangyarihan. Pangahas, matitigas ang ulo, hindi natatakot alipostain ang mga luwalhati, samantalang ang mga anghel, matuwid na anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagdadala ng paghatol na may pag-aalipusta laban sa kanila sa harap ng Panginoon. Nakita niyo po yan? Pero ito mga false teachers, para ma-attract ang atensyon at ang pagkamangha ng madla, I have the power over demons. Delikado pala yun. Ang authority, hindi yung ikay may vision, may panaginip, pangitain, hula, propesiya, pag-uutos sa mga bagay na wala sa mundong ito. Ang kapangyarihan ay nasa salita ng Panginoon. Ipinuproklema. Nakukuha niyo po? Kaya kayo, na mga Kristiyano, pag may nagsasalita, dapat hawak ang Bible. Tama ba yung sinasabi ni Pastor? Mukhang lumalabas. Nasaan ang katuruan ng Diyos patungkol dyan? At tulad po ng aking sinabi na yun, ginawa ng Diyos ang Biblia na madaling unawain. Jude 10, last verse. Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang di nila nauunawaan para sa kanilang benepisyo. At may kumparang ginawa na interesting. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin na siya namang magpapahamak sa kanila. Sa konklusyon nitong last verse ng segmentong ito, ikinumpara ni Jude ang mga false teacher na kung ano sinasabi sa hayop. Sapagkat ang kanilang ugali ay parang mangmang at walang kaalaman. Yung pong sinasabing things they don't understand,
sa Grego ay isang kataga lamang, logos. Logos, logic. Alpha derivative, negates, inaalis yung logic. Logic. Logic, karunungan, kaalaman, katotohanan. Pag nilagyan mo ng ibig sabihin, walang logic. Ang mga hayop ay ganun. May tatanong po ako sa inyo. Nakasubukan niyo na po ba makipag-usap sa isang hayop katulad ng baka? Di ba pag tinitigan mo yung baka, ako'y tagapagsangan tinitingnan ko yun. Sabi ko dun sa baka, okay ka ba? Oo nga. Pero walang laman yung sagot niya. Ano? Pag sinabi nung kambing, natisod ka, be! Nangaasar ka ba? Hindi siya nangaasar. Nagsasalita sa may tunog siya, pero wala siyang, ibig sabihin, wala siyang tinatawag na self-awareness. Ano yung self-awareness? Ikaw alam mo na tao ka, di ba? Yung hayop, hindi niya alam na hayop siya o siya ay nilalang. There is no self-awareness. Logos, hindi nila nauunawaan. There is no logic. Kaya nagsasalita sila, but they are ignorant. Pero sila ay mayayabang. Kahit na anong pinag-aralan ng isang maling guro, kahit anong ganda ng kanyang tindig at pananalita, at ayos ng pananalita, kung ang kanyang sinasabi ay saliwa sa nakasulat na salita ng Diyos, kinukumpara siya ng Panginoon sa isang kambing. At huwag kang sasagot na, Amen? Oo nga. Huwag kang gaganon. So, they are like brute beast. At marami ang mga yan, ang tawag nila sa sarili nila, bishop, pope, ang dami nilang titulo, but they are logos. Muli, ang pagsubok ay ang kanilang pagkakatugma sa salita ng Diyos. Nakukuha niyo po ba? Napakaraming nalilinlang. Ito ang pangunahing gawa ni Satanas. Na maglagay ng mga guro na tunog Kristiyano, amoy Kristiyano, mukhang Kristiyano, yung pala pagano. At ang tinuturo ay masahol pa sa sinasabi ng mga hayop. Ito po din yung sinasabi sa 2 Pedro 2. Ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop. Walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. They are worthless. These are false teachers. Kanilang inaalipusta ang bagay na hindi nila nauunawaan. At kapag ang mga nilalang na ito ay nilipol, sila ay lilipurin din. So they are intellectually arrogant, spiritually arrogant. May nagtanong po sa akin, bakit may mga false teacher, maling guro, nagsimula sila ng tama, pero maya-maya mali na ang itinuturo? Bakit ganun? Hindi ko po alam ang kanilang motibo. Pero dahil yan, malamang, sa kanilang paglihis sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Siguro sa kanilang kagustuhan na makalikom ng napakamaraming miyembro, hindi nila itinuturo ang ebanghelyo. Diba? Yung macho, napakatindi. Kung ayaw mong makinig, aalis ka. Remnant, kaunti lamang ang gustong matuto sa katuruan talaga ng Biblia. Sapagat ikaturuan ng kasalanan at pagsisisi. Ngunit kung gusto mong dumami ang iyong miyembro, magtulo ka ng lihis. Parang totoo, konti. Pero sinasabi, God wants to bless you. Samantalang ang katuruan sa Bible, God wants to make you holy through trials. Count it all joy when you fall into various trials. Knowing this, that the testing of your faith, ayaw nila ng mga testing. Gusto nila blessing. That is the current intent of false teachers. Pero dahil sa kanilang ginagawa, sila, at pakinggan nyo, ang mga nakikinig sa kanila, dahil sa paglihis at sa kanilang intentional o hindi intentional na pakikinig sa ebanghelyo na mali kaysa sa ebanghelyo na nasa Biblia, sila ay tuloy-tuloy ng nabubulagan. Halos tapos na po tayo. Pero bumanda na tayo sa pinaka-importanting parte. Sapagkat dito mo na i-apply yung narinig mo. Kung ikaw ay nahuhumaling makinig sa mga guro na pinagsisilbihan ang iyong luho,
sabihin na natin wag na sex, pero kagustuhan mo sa pera, prosperity, blessing. Does God bless? Of course. But God wants to mature us. Most of the time, that's trial. Ngunit namimili ka. Kahit ang tinuturo ay hindi na tama. Ito po ang sinasabi sa 2 Korinto. Kahit ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan na pa, ito ay talokbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. If you listen to false teachers, no? Yung mga nakikinig po sa false teachers, hindi lahat biktima. Sinasabi na sa'yo na pag walang Biblia dyan, malamang mali yan. Pero gusto mo yung sinasabi niya. Napapagsilbihan yung luho ng iyong kaperahan, ng layo ng katawan. Ikaw ay magsisimulang mabulagan. You are becoming an apostate. You once embraced truth, now you're embracing error for selfish motive. Sabi po sa unang Korinto, sapagkat ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. You're rejecting God's truth. Para sa kanila, kahangalan, love your enemy, repent of all your sins, take up your cross. Anong kahangalan yan? We don't want a Jesus like that. We want a Jesus that promises wealth, not trial and cross. Sa kanila ay kahangalan ang mga iyan at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ang maunawaan lamang sa parang espiritual. Bakit ka bumabalik sa grace? Wala naman pinapangako dito kung hindi salita na magpapalakas sa ipinangakong pagsubok. You know why? You have the Holy Spirit. Bakit mo tinatanggap ang sermon ni Pastor EJ, ni Pastor George, Peter, Rico, na napakatindi? Sapagkat ang gusto mo ay kahit hiwain ka ng matatalas na salita ng Diyos, matuwid ka lamang, sapagkat muhing-muhi ka na sa iyong kasalanan. It is the Word of God that corrects you and you love it. Pero pag wala kang Espiritu Santo, you hate it. Ba't mo ako tinutuwid? Ang pinakamumuhian mo ay kasalanan. And you know that that sharp Word of God corrects you. So balik ka ng balik. Tama po ba mali? Pero kung hindi pagtutuwid ang hinahanap mo, you're not gonna come back. You're not gonna come back. Nabibigla ako, ba't napupuno itong simbahang ito? Sapagkat ang alam ko, karamihan ng tao, religious but not true Christian. Sapagkat sila'y nabubulagan. May nagtanong nga po sa akin, bakit? May mga, pwede ba ang isang tunay na Kristiyano ay manatili sa maling relihiyon? In fact, yung tanong nga sa akin, can a true Christian remain in the Catholic Church? Salvation by works. Sabi ko, pwede. You can be a true Christian and be in that religion, but not for long. Sapagkat ang Espiritu Santo, na tulad na sinasabi sa unang Korinto, ay mauunawaan mo ang tama't mali. Because the Holy Spirit will tell you, that is right, that is wrong. Nakukuha niyo po ba? Kaya ka bumabalik. Nase-sense mo. Wala ka dito for entertainment. Wala ka dito to get things from God. Wala ka dito para ikaw ay biyayaan. You are here para ikaw ay maging kalugod-lugod sa paningin ng iyong Panginoon. Amen? Pag tinanong ko, sino dito makasalanan? Lahat ay magtataas ng kamay. Pero pag sinabi ko dito, pero sino dito ang namumuhi sa kanyang kasalanan? You will raise your hand. Huli sa lahat, pinapahamak nila ang kanilang sarili at ang mga nakikinig sa kanila. Simpleng-simple lang po ang mensahe natin. Pag nakikinig ka, hold your Bible in your hand. At suriin mo ang sinasabi, is that from the Bible? O nag-iimbento siya ng kung-anong Ricardo para ako'y kanyang maakit, ngunit wala naman sa Biblia yung sinasabi. That's a false teacher. Alam nyo, pag may nagsabi sa akin, nagpakita si Jesus sa akin nung nag-aahit ako. Bigla na lamang lumabas. Narinig ko to Amerikano Jesus talked to me while I was shaving. Lumabas. Sabi ko,
Gusto ko sabihin sa kanya, nagpatuloy ka ba mang-ahit? Kasi kung ako yon, nag-aahit ako, biglang lumabas si Jesus, palagay ko makaka-heart attack ako eh. Ano sabi sa'yo ni Jesus? Gagamitin niya daw ko. Ganun lang siya kakaswal. Vision, dream, I run away. Huli sa lahat. Nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang di nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na sinusod lamang ang kanilang damdamin. Huli sa lahat, na siya namang magpapahamak sa kanila. Pakinggan niyo po to. Kung tatalungin ko kayo, anong pinakamasamang kasamaan? What is the worst sin? Mass murder? Rape? Killing a child? Molesting? What is the worst? Those are bad sins. Pero yun hanggang dito lang. Ang harm na ibibigay sa mga biktima. Pag na-rape ka, namatay ka, you have a new body. God will heal. But, kung gawang kita ng gantong kasamaan, ituro ko sa iyo ang mali na parang tama. That is the worst sin. You know why? Sapagkat, pag inakala mong tama ang mali at ininom mo, ito'y makakasakit sa iyo nang wala kang kamuang-muang. They will be destroyed and their hearers will be destroyed. Kaya po tayong lahat dito sa grace. Hindi po, unang-una, hindi natin sinasabi na grace lamang ang tama. In fact, sinasabi ko sa inyo, pag itong pulpito na to, magsimulang magsalita ng saliwa sa Bible, you better call the attention of the pastor. Pastor, yung paliwanag mo nung verse na yon, mali. Sabi mo sa amin, Pastor EJ, each verse has one consistent hermeneutic o paliwanag. No? Yung paliwanag mo, hindi ganun eh. That is the check. So each member dapat alam mag-aral ng Bible. At kahit mapaltan ako dito, mapaltan yung iba, o ako man ay magbago, madedetect nyo. Sapagkat you are responsible. At tulad ng sinabi ko, may mga tao na gustong makinig sa false teacher sapagkat hindi sila kinokorek at naririnig nila yung gusto nila. What is the worst sin? What is the worst crime? It's the mutation of truth. Yan ang pangunahing estratehiya ng kalaban. To twist truth with error. Ibahin ang tamang katuruan sa Biblia ng tunog tama ngunit mali. At ang mga taong yan, at ang mga makikinig sa kanila, ay huhusgahan. Kaya nga po sa ikalawang Juan 10, ang sinasabi, huwag mo silang papapasukin sa iyong bahay, huwag mo man silang babatiin. Basahin niyo yan, 2 John 10 and 11. Sapagkat pag sila ay iyong binati man lang, kasama ka sa kanilang masamang gawa. Sulat niyan, 2 John 10. Pag nagtuturo ng saliwa sa Bible, you are not to greet. Huwag mong iha-high five. Huwag mong bibigyan ng give me five. Huwag mong sasabing hello, hi. Bakit? Sapagkat napakatalas at napakatapang ng katuroang mali. Hindi mo alam na a-attract ka na pala. Kalimitan ng maling guro, magaling. Magaling magsalita. Pero nababalutan ng mali, parang yung isang galon ng tuwig na tama, pinatakan ng isang patak ng cyanide na lason, lahat yun nalason na. Ganyan ang maling guro. Yung tama, hahaluan ng kaunting mali. Maya-maya, puro mali na. At sila, ang kanilang biktima, ay maririnig sa pagwawakas itong ating last verse. Ito ang kanilang maririnig. Ang pinakanakakatakot, ang pinakanakakakilabot, para sa akin na talata sa buong Biblia na maririnig mo sa paghuhukom. Kailan may paghuhukom? Ang paghuhukom, maaring 1,000 years from now, o maaring ngayong gabi, pag may namatay sa atin ngayong gabi, that is your day of judgment. And if you are a false teacher, o nakikinig ka sa false teacher, etong pinakanakakakilabot na ito ang iyong maririnig. Sa araw na iyon, paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba
Nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan? At sa inyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung gayon, magkagayon, ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Those are the false teacher and the followers of the false teacher. Taka muna, Panginoon. We are religious. Yeah, but yung pagka-religyoso nyo, saliwa sa katuruan ng Biblia. That is why it's very important for our new church to adhere to Scripture. Kaya sinasanay po natin ng ating mga kapastoran ang bawat isa sa inyo na ipinapaliwanag ang bawat verse at ang buong libro. Hindi dahil sa tayo mga matalino at pantas, ngunit para makuha nyo yung tamang konteksto. That is where the power of living, alam mo, pag ganyan ang pagkakaunawa mo, pag nagka-problema ka sa asawa, sa anak, instinctively the Holy Spirit, huhugutin yan. Kahit narinig mo yan 2 years ago and will use the truth. Pero pag nakarinig ka dito na nakakalibang, nalibang ka ngayon. Paglabas mo, wala na yun. Pero nalibang ka. That is the danger of false teaching. Yumuko po tayong lahat. At magmuni-muni, mag-pray ka. Saan ka ba na-attract? Pag ba ang tinuturo ay pagtutuwid, ngunit malinaw na katuruan ng Bible, ikaw ay inaantok? Ay manalangin ka na magkaroon ka ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Pwede mo ipanalangin yan. Mas ikaw ba ay na-attract sa mga teacher na magaling magsalita, ngunit hindi sigurado at hindi tiyak na sa Biblia ang itinuro? Manalangin ka. Unang-una, ipanalangin mo na ma-discern mo ang error. Pero, kailangan maging Christian ka muna. At paano ka magiging Christian? Unang-una, dapat tanggapin mo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tanggapin mong ikaw ay makasalanan. Dito hihingi ka ng pakapatawaran sa Panginoon at makakatanggap ka ng kaligtasan. Pangalawa, pag ikaw ay naging Christian sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ipanalangin mo na magkaroon ka ng kagustuhang mag-meditate o magmuni-muni sa salita ng Diyos tulad ng payo kay Josue, day and night. Pwede mo ipagprayan, Lord, sana magkaroon po ako ng interes at kagustuhan sa iyong salita. Yan ang mga panalangin nakakapuri at sinasagot ng Diyos. Pangatlo, pag natutuhan mo na ang katotohanan ng kaligtasan at nagkaroon ka na ng pag-ibig at pagkauhaw sa salita ng Diyos, pwede ba pag nahantungan na ito'y nagawa mo na, that tulad ng sinabi ng Jude, you will contend and defend the truth and the faith once for all delivered. Paano mo gagawin yan? Sa iyong pag-aaral, itinuturo mo sa mga kapwa mo, sa mga disciple mo, ang salita ng Diyos. Habang nagdi-group ka pagkatapos ng service, you meditate, you study the Word of God para mabigyan ka ng pagkakataon na itaguyod ang mga katotohanan ito. Bibigyan ko po kayo ng 2 minuto at pagkatapos, aawitin natin yung huling kanta. Mag-pray ka. You pray now. Kung hindi ka pa Christian, you ask God to clarify your situation na pumasok sa iyong puso. At kung ikaw na may walang interes sa katotohanan, you pray na magkaroon ka ng interes. At kung may interes ka na ng tapang at kalinawan na ipagtanggol ang katotohanang ibinigay at ikanamatay ng Panginoong Hesus. Magpatuloy po kayo sa inyong pananalangin.